Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, may oras sa buhay natin na kapag nakakagawa tayo ng isang pagkakamali, ay gusto nating pagtakpan yon para hindi tayo mapahamak. At sa takot natin na mabuko sa ginawa nating pagkakamali, ay maghahanap tayo ng ibang tao na pwedeng pagbuntungan ito. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Clara, 38 years old at isang housewife at nakatira ngayon dito sa Malabon. Papa Dudut, matagal ko na rin pong gustong magpadala ng sulat ko. Pero ilang ulit ko po muna itong pinag-isipan. Dahil isa ito sa masasabi ko na hindi magandang parte ng buhay ko. Kaya naman ngayon pa lamang po ay sasabihin ko na marami akong binago na pangalan at lugar sa ibabahagi kong kwento, para na rin sana maitago at maproteksyonan ang aking sarili at pamilya. Medyo maselan at sensitibo po kasi ang kwentong ibabahagi ko sa araw na ito. Pero ang lahat po ng mga pangyayari sa sulat ko na inyong mababasa ay totoong nangyari sa buhay ko. Papa Dudut, solong anak lang ako ng daddy ko at masasabi ko na lumaki po talaga ako na medyo spoiled dahil lahat ng gusto ko ay nasusunod. Lalo na kapag material na bagay ay ibinibigay niya sa akin. Maaga rin kasi akong naulila sa mami ko. Kaya naman mag-isa na lamang si daddy na pinaparamdamang pagmamahal sa akin bilang isang magulang. At dahil medyo spoiled nga po ako ay aaminin ko na hindi rin masyadong naging maganda ang ugali ko noon, Papa Dudut. Pasaway ako sa bahay, school at sa church namin. Bawal po kasi sa religion namin ang mag-boyfriend kapag wala pa sa tamang edad. O kaya ay hindi naman kasapi ng aming relihiyon. Pero mula high school hanggang college ay nakailang boyfriend na po ako. Siyempre lahat yun ay patago at hindi alam ng daddy ko. May mataas kasi siyang katungkulan sa simbahan namin at ayoko na masira ang pangalan niya ng dahil lang sa akin. Kaya naman lahat ng kalokohan ko ay ginagawa ko ng palihim. Papa Dudut, mahilig talaga ako sa gwapo, lalo na yung maganda ang mga mata. At ang pinaka gusto ko sa lalaki bukod sa itsura ay ang pagiging suplado nila at medyo seryoso sa buhay. Hindi naman kasi sa pagyayabang, Papa Dudut, pero masasabi ko na isa akong babae na sinuwerteng makakuha ng magandang mukha at pangangatawan. Matangos ang ilong ko. Bilugan ang mga mata. Maganda ang ngipin at makinis ang kutis ko. May ilang beses na rin akong sumali sa mga beauty pageant noon at madalas naman akong nananalo. Kaya mataas ang confidence at paniniwala ko na maganda talaga ako physically. At nagiging challenge talaga para sa akin kapag may isang lalaki na hindi ako pinapansin. At tama po si Lori, Papa Dudut. Nang makilala ko noon si Nelson ay naramdaman ko na parang hindi siya masyadong attracted sa akin. Kaya naman lalo ko siyang nagustuhan. Yung itsura niya kasi talaga ang type na type ko. Matangkad, medyo matipuno ang pangangatawan at maayos din kung manamit siya. Idagdag pa na matangos din ang ilong niya at maganda talaga ang mga mata niya. Kaya naman gustong gusto ko talaga na siya ang maging boyfriend ko noon.
Hindi lang dahil sa pustahan namin ni Lori. Kung hindi dahil parang na love at first sight ako kay Nelson ng araw na yon. Papadudod sa lahat ng lalaking pinagpakitan ko noon, nayaaminin ko na kay Nelson talaga ako pinaka nahirapan. Oo, pinapansin at kinakausap naman niya ako pero saglit lang talaga at palagi pang malamig ang pakikitungo niya sa akin. Hindi ko alam kung hindi niya lang ba talaga ako type o baka nagpapakipot lang talaga siya sa akin. Kaya naman umeffort talaga ako para mapansin niya. Kung noon ay isang beses sa isang linggo lang kung pumunta ako sa simbahan namin. Naging madalas na po yun mula na nga nang makilala ko si Nelson. Tumutulong ako sa ibang gawain ng church namin kagaya ng community service at pagpunta sa mga bahay ng iba naming churchmates para sa mga munting pagtitipon. Nagpa-practice din ako sa mga activity na hindi ko talaga ginagawa dati dahil naiinip ako sa mga yon. Sobrang active po kasi talaga ni Nelson sa mga church activity namin at yon ang nakikita kong paraan para magkalapit kaming dalawa. Dahil nga sa effort ko, papadudot, ay nagawa kong malaman sa ibang mga churchmate namin ang mga bagay-bagay tungkol kay Nelson. Nalaman ko na nag-iisang anak lang din pala siya at matagal nang patay ang tatay niya. Kaya tanging nanay na lamang niya ang kasama niya sa buhay. Nalaman ko rin na masipag pala talagang tao si Nelson dahil bukod sa mga church activity, pag-aaral at pagtatrabaho ay siya lang din ang nag-aalaga sa nanay niya na medyo mahina na dahil sa sakit nito sa kidney. Doon ako lalong humanga sa kanya, papadudot. At doon ko rin naramdaman na gusto ko talaga siyang maging boyfriend. Ako pa naman yung tipo ng babae na hindi susuko hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko, mapabagay man o tao. Papadudot, ilang 3 linggo na noon ang nakalipas mula nang makilala ko si Nelson pero wala pa ring pagbabago sa closeness naming dalawa. Medyo malamig pa rin ang pakikitungo niya sa akin at hindi pa rin siya gaanong kasweet kapag nag-uusap kami. In short ay mukhang hindi pa rin talaga siya interesado para sa akin. Kaya umisip pa ako ng ibang paraan na pwede kong gamitin para maging mas close kaming dalawa. Isa sa mga bagay na nalaman ko tungkol sa kanya ay ang pagiging mahilig niya sa music at sa mga bata. Kaya naman sinabi ko kay Nelson, papadudot, na magkakaroon kami ng mini event sa bahay namin para sa mga batang lumaki sa bahay ampunan. Nakita ko ang tuwa at excitement sa mga mata ni Nelson, lalo na nang itanong ko sa kanya kung pwede ba siyang tumugtog at kumanta sa event na yon. Hindi naman niya tinanggihan ang invitation ko, papadudot. Nag-thank you pa siya kasi matagal na raw siyang hindi nakakatugtog sa isang event. Sobrang excited na raw niya at sana daw ay mapasaya niya ang mga bata. Ang hindi niya alam, papadudot, ako naman ang nananalangin noon na sana ay mapasaya niya ako kapag nasolo ko na siya sa bahay namin. Araw pa naman ang Sabado yon at buong araw na wala si Daddy sa bahay dahil may lalakarin siya sa trabaho niya. Kaya ang naisip ko noon ay buong araw ko rin na masusolo si Nelson sa loob ng bahay namin. Papadudod, sa sobrang takot ko po na mahuli kami ni Daddy at malaman niya ang tungkol sa kalokohan na gusto kong gawin kay Nelson ng araw na yon, ay bigla na lamang po akong nagsisigaw at sinira ang suot kong damit upang palabasin na may ginawang masama sa akin si Nelson. Kaya nang pumasok si Daddy at makita niya na nasa sahig na ako ng kwarto at sira-sira ang damit ko, ay agad niyang sinugod si Nelson, papadudot. At halos mabugbog niya ito. Mabuti na lamang po at may pumasok na kapitbahay namin at kaagad na napahinto si Daddy sa ginagawa niyang pananakit kay Nelson. Papadudot, bawal po kasi talaga sa relihiyon namin ang makita na magkasama ang isang babae at lalaki sa isang kwarto, lalo na kung hindi pa sila kasal. At malaking kahihiyan kapag nalaman ng tao na ako mismo ang nagpapunta kay Nelson sa bahay namin.
Kaya naman nawala na po talaga ako sa maayos na pag-iisip ng mga oras na yon at gumawa na lamang ako ng kwento. Medyo mahigpit din po ang relihiyon namin sa mga ganitong klase ng pangyayari. Hindi namin ito basta-basta pinapaalam sa pulis o iba pang mga kinakaukulan. Kaya ang ginawa po ng kapitbahay na kasapi din namin sa aming relihiyon ay tumawag sa ibang kasamahan namin sa simbahan upang sunduin kami. Iyak po ako ng iyak ng mga oras na yon, Papa Dudut. Hindi dahil sa takot kung hindi dahil sa guilty at kahihiyan sa mga nangyari. Nakita ko kasi ang mukha ni Nelson na may bahid ng dugo at malaking pasa dahil sa mga suntok ni Daddy. Nakita ko ang galit sa mga mata niya sa talas ng tingin niya sa akin. Alam ko, Papa Dudut, at ramdam ko na galit siya sa akin ng mga oras na yon. Lalo na nang magkaharap-harap kami sa opisina ng pastor ng aming simbahan. Papa Dudut, pinangatawanan ko na talaga ang kwento ko na pinagtangkaan ako ng masama ni Nelson sa sariling bahay ko. Sobrang nakaka-guilty lalo na sa part na nalaman kong hindi lang si Nelson ang pwedeng maparusahan ng simbahan namin kung hindi pati na rin ang nanay niya. Pwede silang mapatalsik sa aming relihiyon o sa lugar namin. Ang parusa ay nakadepende sa mga taong may mataas na katungkulan sa simbahan namin. Pero ganun pa man ay nagsampa pa rin ang kasong attempted rape si Daddy kay Nelson. Kaagad pong nadakip si Nelson at nakulong. At habang nasa presinto kami, Papa Dudut, ay nakilala ko ang nanay ni Nelson. Payat na payat ito at halata sa kanya na mahina nga ang kanyang katawan kagaya ng sinasabi ni Nelson kay Pastor. Nakiusap siya sa amin ni Daddy na iatras namin ang demanda. Umiyak at nagbakaawa ang nanay ni Nelson habang paulit-ulit na sinasabi na hindi masamang tao si Nelson. Alam ko naman yon, Papa Dudut. Sa maikling panahon na nagkakilala kami noon ni Nelson ay naramdaman ko na may mabuti siyang puso. Pero hindi ko kakayanin ang kahihiyan na pwede kong harapin at ang masira ang pangalan ni Daddy sa oras na aminin ko sa kanila ang katotohanan. Kaya naman nangako ako noon sa sarili ko na walang ibang makakaalam na kasinungalingan lang ang lahat ng sinasabi ko sa kanila. Papa Dudut, mabilis na kumalat sa simbahan namin ang nangyari sa bahay. Nagkaroon din ito ng iba't ibang version ng kwento. Na matagal ko na raw palang stalker si Nelson at napansin daw nila na palagi itong nakatingin sa akin sa mga church service namin. Na siguro daw ay may lahing baliw sina Nelson kaya niya nagawa ang pagtangkaan ako ng masama. Karma daw ang nangyari sa pagkakakulong kay Nelson dahil masamang babae daw ang nanay niya. At marami pa akong iba't ibang version na narinig, Papa Dudut. At halos lahat ng yon ay puro kasiraan kay Nelson. Dahil matagal na nga kami sa lugar namin at kilala si Daddy na may mataas na katungkulan sa simbahan, ay mas pinaniwalaan nila ang kwento ko. Wala ako halos narinig na kumampi kay Nelson. Lahat sila ay galit na galit din kay Nelson na parabang sa kanila ito may ginawang kasalanan. Hinayaan ko lang ang lahat ng mga naririnig ko. Wala na akong ibang sinabi sa kanila, Papa Dudut, kagaya ng payo ng pastor namin. Hindi ko na rin tinama pa ang iba't ibang version ng kwento na alam nila. Dahil ang mahalaga para sa akin ng mga oras na yon ay manatiling malinis ang pangalan namin ni Daddy sa simbahan namin. Papa Dudut, may konsensya naman po ako kahit papaano. Kaya nga po gabi-gabi akong hindi nakakatulog noon dahil sa nangyaring yon. Gabi-gabi rin po akong umiiyak dahil hindi ko maitama ang mali ko. Hindi ko magawang sabihin sa lahat ang totoong nangyari. Pero pinipilit ko pa rin na pigilan ang sarili ko na aminin ang katotohanan. Ang nasa isip ko kasi noon, Papa Dudut, alam ko na makukonvince naman ni na pastor at iba pa naming churchmate si Daddy na iatras ang demanda. Ayaw talaga kasi ng gulo o iskandalo ng relihiyon namin. Anumang hindi pagkakaunawaan, sakitan o masamang pangyayari, krimen man o hindi,
hanggat maaari ay inaayos ng mga pastor sa amin o kung sino mang may mataas na katungkulan sa simbahan. Pagkakasunduin ang dalawang involved sa gulo at paparusahan nila ang dapat na parusahan. Hanggang sa makalimutan na nga ng lahat ang pangyayaring yon. Ganon po ang gusto ko na mangyari, Papa Dudut. Na iatras na ni Daddy ang demanda kay Nelson at hayaan na lamang ang simbahan na magparusa sa kanya sa kasalanan na hindi niya ginawa. Sigurado naman kasi ako na hindi kasing bigat ng parusa sa bilangguan ang ibibigay na parusa ng simbahan namin kay Nelson at sa nanay niya. Alam ko na inosente talaga siya pero hindi ko kaya na sirain ang pangalan ko para lamang malinis ang pangalan niya. Kaya eto lang ang tanging paraan na nakikita ko noon para matulungan siya. Ang i-convince si Daddy na iatras na namin ang demanda laban kay Nelson. Kahit papaano rin, Papa Dudut, ay nakahinga na nga ako ng magaan. Noong nalaman ko na pansamantalang nakalaya si Nelson dahil sa piyansa na ibinayad ng nanay niya. Papa Dudut, siguro nga ay nagmana talaga ako sa daddy ko. Pareho kami na gustong ingatan ang aming imahe at pangalan sa ibang tao. Yung kahit makatapak o makapanakit na kami ng iba ay ayos lang. Basta nananatiling malinis ang pangalan namin sa paningin at pandinig ng iba. Sa kanya ko talaga siguro naman ang ugali ko na pagiging makasarili. Walang ibang mahalaga sa amin kung hindi ang aming mga sarili lamang. Pero Papa Dudut, nilalamon na po talaga ako ng konsensya ko ng mga panahon na yon. Kaya po ilang beses ko rin pong iniyakan si Daddy at pinakiusapan na iatras na namin ang demanda kay Nelson. Pero sinabi niya na ayaw niyang mapahiya at mag-isip ng masama ang ibang tao sa amin. Na kailangan daw ay makita ng lahat na ako talaga ang biktima sa nangyari. Hindi niya raw hahayaan na mangyari na dahil sa kalokohan ko ay mawala sa kanya ang katungkulan niya sa simbahan na matagal niyang iningatan at pinagpaguran. Kaya para daw sa ikakatahimik namin ay gusto niya raw talaga na makulong si Nelson. Naging triple po tuloy ang pagka-guilty ko noon, Papa Dudut. Gustong gusto ko na po kasi talagang itama ang naging pagkakamali ko. Pero paano ko gagawin yon kung ang gusto ng daddy ko ay ipagpatuloy ang kasinungalingan na inumpisahan ko? Papa Dudut, may 3 buwan din ang lumipas bago ako bumalik sa pag-aaral ko noon. Kinuha ko ulit ang mga subject na hindi ko na nagawang pasukan at tapusin bago nangyari ang gulo sa pagitan namin ni Nelson. Mahirap pero pinilit ko na ibalik sa normal ang buhay ko. Lalo na at hindi ko na rin nakita pa noon si Nelson. Hindi na kasi siya uma-attend ng mga church service namin, Papa Dudut. Ang balita ko rin ay lumala raw ang sakit ng nanay niya kaya kinailangan niya itong palaging bantayan. Huminto na rin daw siya sa pag-aaral dahil nga sa nabaon na raw sila sa utang. At siguro dahil na rin sa kahihiyan ay hindi na siya nagpapakita pa sa simbahan namin. Hindi pa rin inatras ni Daddy ang demanda, Papa Dudut. Pero si Pastor ay hindi rin sumuko sa pagkumbinse kay Daddy na tapusin na ang gulo. May nakahanda naman raw na parusa para kay Nelson at sa nanay nito. At mas okay na raw yon kesa mas skandalo pa ang simbahan at relihiyon namin. Pero ng mga oras na yon ay buo pa rin talaga ang isip ni Daddy na makitang nabubulok sa loob ng bilangguan si Nelson. Papa Dudut, sa totoo lang po ay natakot ako noon sa biglang pagsulpot ni Nelson sa harapan ko. Lalo na sa paraan niya ng pakikipag-usap sa akin. May gigil at galit ang bawat salitang binitawan niya. Ramdam ko rin ang bigat na dinadala niya dahil sa luha sa kanyang mga mata. Yon ang unang pagkakataon na nakita ko ulit siya pagkatapos naming magharap-harap noon sa presinto. Malaki po ang pinayat niya.
Nagkaroon din siya ng makapal na balbas at bigote. Halos lumampas na rin sa may batok niya ang makapal niyang buhok at halata sa lalim ng eyebags niya na ilang araw na siyang hindi nakakatulog ng maayos. Malayong malayo na po ang itsura niya sa gwapong Nelson na nakilala ko dati. At alam ko na lahat ng yon ay dahil sa akin. Nang makauwi po ako ng bahay ay hindi ko sinabi kay Daddy ang tungkol sa ginawa sa akin ni Nelson Papadudut. Pinakiusapan ko rin po si Lori na sana ay wala na siyang ibang pagsabihan para hindi na rin lalo pang maiskandalo si Nelson. Sa ginawa niya kasing yon ay alam ko na siya lang din ang mas mapapahamak. Kaya pinilit ko na lamang ang sarili ko na pakalmahin at itago ang lahat. Papadudot, bago po ako mapahaguluhol sa loob ng aming simbahan ay nag-decide na akong umuwi na lamang. Pinasabi ko kay Lori na sabihin kay Daddy na nauna na akong umuwi. At nang makarating ako sa bahay ay hindi ko na po talaga napigilan pa ang sarili ko na umiyak ng umiyak. Hindi ako makapaniwala na ang simpleng tuksuhan at pustahan namin ni Lori ay pwedeng makasira ng isang buhay. Naisip ko noon na dapat ay hindi ko na lang sinama sa trip ko si Nelson. Na dapat ay hindi na lang ako nagsinungaling at gumawa ng kwento. At dapat ay hindi ko na lang siya pinahamak. Nang makauwi naman ng bahay si Daddy ay nalaman ko na ligtas na ang buhay ni Nelson Papadudut. Halos maiyak ako sa tuwa nang marinig ko yon. Pagkalipas lang ng ilang araw ay binalita naman sa akin ni Lori ang naging kalagayan pa ni Nelson. Nagkaroon daw siya ng komplikasyon dahil sa ginawa niya. Nasunog ang lalamunan niya dahil sa ininom niyang muriatic acid. Kaya kinailangan ng butasan ang tagiliran niya at lagyan ng tubo upang doon na padaanin ang lahat ng kakainin niya. At ang lahat ng pagkain na yon ay kailangan ng i-blender upang hindi mahirapan ang katawan ni Nelson na i-digest yun. Ang masama pa doon, Papadudot, ay panghabang buhay na raw ang sitwasyon na yon. Nang kausapin nga raw si Nelson na mga kasapi ng simbahan namin ay sobra daw ang pagsisisi niya sa ginawa niya. Sinabi raw ni Nelson na parang pinarusahan na kaagad siya ng Diyos dahil sa malaking kasalanan na binalak niyang gawin. Hindi na lang daw talaga niya matanggap na wala na ang nanay niya kaya pumasok sa isipan niya na tapusin na lang ang sarili niyang buhay at sundan na lamang ito. Iniatras na rin namin ni Daddy ang demanda kay Nelson noon, Papadudut. At pagkalipas lang ng 2 buwan ay nalaman ko na umalis na siya sa lugar namin bilang parte at pagtanggap niya ng parusa ng aming simbahan sa kanya. Mula noon ay hindi na ako nakarinig pa ng balita tungkol sa kanya. Papadudot, hindi rin naman po naging madali para sa akin ang tanggapin ang lahat ng mga nangyari. Sobrang na-depress po talaga ako ng mga panahon na yon. At sumagi na rin sa isipan ko na tapusin na lamang ang buhay ko. Dahil alam kong yon lang ang sapat na kabayaran sa kasalanan na mga nagawa ko. Gustong gusto ko na kasi talaga na matanggal ang bigat na nararamdaman ko sa dibdib ko. At sigurado ako na mawawala lang yon kapag tinapos ko na ang buhay ko. Sa kabilang banda, Papadudot, ay hindi ko rin po yon ginawa dahil lang naiisip ko noon ay ayoko nang madagdagan pa ang kasalanan ko. Kaya pumayag ako sa gusto ni Daddy na magpa-check up ako sa isang espesyalista sa pag-iisip. Natulungan naman ako nito na kahit papaano ay mabawasan ang matinding depression na pinagdadaanan ko. Hindi ko masabi-sabi na tuluyan na yung nawala, pero kahit papaano ay nagagawa ko ng makatulog ng maayos noon. At paunti-unti ay sumisigla na ako sa tulong na rin ni Daddy. Pero Papadudut, kung kailan naman po unti-unti nang nakakabangon noon, ay saka naman po dumating ang isang pangyayari sa buhay ko na hindi ko alam kung pagsubok ba o parusa sa akin. Namatay kasi ang daddy ko nang dahil sa isang aksidente. Sumabog ang tangke ng LPG sa gusali na pinagtatrabahuhan niya at kasama siya sa mga nasawi.
Noong ko ulit naramdaman, Papa Dudut, na para bang gusto ko na lang biglang maglaho sa mundong ito. Dahil ang kaisa-isang tao na kasama ko sa buhay ko at hindi napagod na alalayan ako ay nawala pa sa akin. Sa pangalawang pagkakataon ay pinilit kong magpakatatag. Ayaw ko nang tuluyan pang masira ang buhay ko dahil sa mga naging kasalanan ko. Tumira ako noon sa mga kamag-anak ko at nagpatuloy sa pag-aaral habang pilit na kinakalimutan ang lahat ng mapait na parte ng alaala ko. Mahirap, sobrang hirap po, Papa Dudut. Pero wala naman akong ibang pagpipilian. Kesa mahirapan akong tanggapin ang lahat ay mas mabuti pa na kalimutan ko na lamang. Pero hindi ko rin naman masasabi na nagawa ko yon, Papa Dudut, dahil kahit halos 20 taon na ang nakakaraan ay parang sariwang-sariwa pa rin dito sa dibdib ko ang sakit. Nagigilty pa rin ako dahil sa kasinungalingan na pinagkalat ko noon. At kagaya ng sinabi ni Nelson sa naging huling pag-uusap namin, habang buhay ko talaga sigurong sisisihin ang sarili ko dahil sa pagsirang ginawa ko sa buhay niya. Papa Dudut, dito ko na po tinatapos ang sulat ko na ito. Maraming salamat po sa pagpili at pagbabasa ng kwento ko para sa araw na ito. At sana sa oras na marinig ko na tong maere sa inyong programa ay maging tulay na ito para tuluyan ko nang makalimutan ang lahat ng masasamang nangyari sa buhay ko. Dahil sa maniwala kayo at sa hindi ay 20 taong ko na pong pinagsisisihan ang kasalanan na nagawa ko noon. Clara. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.